usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta? Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Nga atong pasalamat sa atong magagahom nga Diyos nga naghatag na itong kahigayunan sa pagpaambit, pagsangyaw o pagpadayag siya mga pulong gikan sa kasulatan, gikan sa apostolic traditions. Ato sang pasalamat sa atong mga kadagkuan simbahan nga atong Santo Papa Pope Francis nga kanunay nagtukaw sa pagampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Ato sang yukbo sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Serafia Palma nga daghang kayong nahimo sa atong Archdiocese labi na sa paghugpong sa mga laiko, paghatag higayunan sa hiniusang pagtuon o pagpaambit sa mga pagtulunan simbahan nga gipasukat sa Sagrada Escritura. Ato sang pasalamat sa mga obispo nga nibulig niya, sila si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dodong Bilyones sa Shrine of St. Joseph, Mandawi City, o sa mga kaparian sa parokya, sa seminaryo o sa monasteryo na naghalad silang kinabuhi sa dalan sa kaluwasan uban sa katawhan sa Dios. Unya, salamat sa ni Brad Dodong Limsua ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, CCTN, nga iya yung giabaga o gipasaan ang mga kakulian ug suliran para nga mutulhay ang CCTN nga karon digital na o makita ta sa ubang kanasuran sama sa Amerika, Europa, o ubang dapit sa Asia. Salamat ni Brad Dodong Lemsua. Yan ata sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa CCTN Channel 47. Yan ita maglangan ato na yung nahon ni tubag bitaw atong hinawag paminaw ang atong pinangga kay higala si Brad Rudy Recasa nga mo'y ang gitunan o gibasa gihayag ang mga passages and verses of the Bible ug iyang makaplagan dunay mga panagsumpaki nga lagmit makabugnaw na itong basa nining Sagrada Escritura, the Holy Bible. Paminaw na to si Brad Rudy Recasa. Brad Rudy. Salamat, Brad Sok, ug may hapon sa tanan natong mga televiewers, kutob sa maabot ni Inimang Sibya, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Laika Recasa, Jocelyn Cañete o ni P. Villamor. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon, Brad Sok, arita sa Biblia, Brad Sok, dinhi sa Exodo 20:12. Respect your father and your mother, so that you may live a long time in the land that I am giving you. Tahura ang inyong amahan o inahan, aron mutaas ang inyong kinabuhi diya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Exodo 20:12, klaro kayo nga ipatahod yun ang atong ginikanan aron mutaas ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Sa Mateo 1, tudling 16 o 18,
sa maayong balita Biblia na kanayon. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, the son of Jacob. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose nga anak ni Jacob. Mateo 1 tudling 16 ug 18, si Jose ang iyang amahan mao si Jacob. Sa Lucas 3:23, mga 30 na katuig ang edad ni Jesus sa iyang pagsugod sa iyang buluhaton. Naila si Jesus nga anak ni Jose, kinsa nga anak ni Hili. Si Jesus di ay sulma sa Lucas, si Jose anak ni Hili. Sa Mateo, si Jose anak ni Jacob. Palihog ko nagpatin-aw ni Bradsok. Salamat kay Brad Rudy. Makalilipog yun ni Brad Rudy kay duha ka reporters, duha ka ebanghilista nga tunay managlahi nga pagpadayag bayan tungod ni San Jose. Bana ni Maria sa San Mateo 1:16-18, si Jose anak ni Jacob. Dili katong Jacob nga kining anak ni Isaac sa karaang tugon. Nya sa Lucas 3:23-24 gipaybawasan nga kini si Jose nga bana ni Maria anak ni Hili. Muna nga kining kalilibog. Pero ang balang kasulatan, Brad Rudy, dunay pares nga mao na ang apostolic traditions niya, ang mga commentary of the scholars of the scripture nga gitawag nila Glix Liberati, nga kung duha ka magsuon ang maguwang tunay asawa way anak namatay, pero ang manghod nga lalaki dili siya ka pangasawa lain, nagyang pangasawon ang byuda siyang maguwang aron nga makahatag o tungog o ngalan siyang maguwang bisag namatay na. So kini si Jose o si Hili magsuon, no? Ya namatay si Jacob nga way anak, so gipangasawa ni Hili ang byuda, ya nanganak sila ni Jose. O si Jose anak subay sa balaod ni Jacob, pero si Jose anak subay sa kadugo, meaning by blood, no? So mo na nga kining malibog ta nganong naingon ini nga si Jose anak ni Jacob, samtang si Jose sa San Lucas anak ni Hili. So magsuuning duha maningan lang sa Biblia og Lix Liberate, sa ito pa ang balaod sa usa ka magtiayon nga ang bana namatay way anak nya, ang byuda dili makaminyo og lain. Kung dunay lalaki nga manghod siyang bana, iya ginang pamanhon. Ug dunay matawo nga anak, ang dungog sa iyang pagka tao i-attribute sa kadtong namatay na nga kining uyuan sa lugar niya. So mo na nga Lex Liberati sa pagkakadugo, si Hili mo yamahan ni Jose nga bana ni Maria. Pero subay sa naandan Lex Liberati sa balaod, si Jose mo'y amahan ni Joseph. Pero sa pagkakadugo, si Hili mo'y amahan. So dili makalibog kung hibawta sa Lex Liberati, balaod sa mga Hudiyo, Brad Rudy. Muna itong tubag sa imong may kapangutana. Niya si Brad John Porca, sa mga serious Catholic faith, talalay mga dapit, mga na siya, o dapiton sa mga community o sa mga kora paruko, ato siyang paminawon si Brad John Porca. Brad John Porca. Daghang salamat, Brad Sok. Mayong hapon sa tanan nagtanaw ni, labi na sa Marigondon. Mga pasubo na to sa pamilya ni Brad Romeo Danyo sa iyang igsuon nga ni pahulay itong Domingo. So nakatag tagamang prayer niya sa ugmapuhon. Magkita na punta diha sa Basak Grand Mall Chapel, kanang gitawag nila og Mount Carmel Holy Chapel. So ugmapuhon niya diha sa Mabulo sila si Monsignor Alcasarin o si
nulinggo na magtan-aw magsunod niini. Mayong hapon kaninyong tanan. Ang akong pangutana, Brad Sok, dinhin ako ipasukad nining akong nahibalag nga mga pangutana ng naambigit mga kuon nini. Kanang giingon nila nga ang Dios namatay literal. Ang Dios literal bagyod, Brad Sok, namatay. Ug unya, kung literal manggaling ang Dios, na ako'y nahibatian, Brad Sok, nga sala na o maka-impirno nang muingon ta nga ang Dios namatay. Kinsa may mong badlo nga ani nila, Brad Sok? O kinsa may mong disiplina ani nga mga klasiyas mga tao nga miingon man sila nga ang Dios namatay literal. Nga dias Biblia ang Dios espiritu man dili mamatay. Dias sa San Juan 4 versikulo 24. Unsa may pagpatin-aw nato ani, Brad Sok? Unsa may mga disiplina ani nga matud pasuban gibadlong naman kaani sila? Ang hatog yung ikapaambit niya ng maong pangutana, Brad John Porca. Unas na Biblia kay matud pa sa Sirach 34:8, the highest among all truths is the word of God, and the greatest among all wisdoms are the words coming out from the mouth of God. Nga kung nato nang binisayon sa Sirach 34:8, ang labing hataas sa tanang kamatuuran maumpong sa Dios. Ug ang labing gamhanan sa tanang kaalam maumpong gyapon sa Dios. Muna maguna ta sa pagbasa sa Biblia sa ngalan nato di ontological being o the being God. Ang iyang pagkamao sa Dios. Mo atong basahon kay mutug-an na nato ang Biblia kay ang ato mong tinubdan sa ginganlan nato kahibaw nautang nato sa ginganlang divine revelations kanang gipadayag sa Ginoo gikan sa daang tugon through the prophets, through the patriarchs, sa bagong tugon through the apostles and the disciples, inspired by the Holy Spirit. Muna nga ang Biblia gyud atong sandigan. Muna si Kristo San Juan 3:24 iyag yung ipahayag nga isangyaw ninyo ang pulong sa Dios. Iwalin ninyo ang pulong sa Dios. Ya sa San Mateo 22:26, daghang nga sayop tungod kay wa sila mahibalo sa kasulatan ug sa gahom niini. Muna nga unahon ako sa pagtubag ang ontological or the being God unsa ang iyang pagkasiya. So dito tagbasa sa Biblia sa Genesis 17:1 nga ang Dios labing makakagahom. Ya sa Jeremias 32:17, ang Dios magbubuhat sa langit ug sa yuta ug walay malisod kaniya. Meaning God is all powerful, labig yung magagahom. Jeremias 23:24, ang Dios naa sa tanang dapit. Tuas kay tasan, tuas kawanangan, kay ladman sa yuta, ibabaw sa yuta, naa siya. Manangan nato, God is omnipresent, naa siya sa tanang dapit. Unya, gipahibaw sa ta sa balaang kasulatan, diya sa 1 Timoteo 1:13-14, ikaw o Diyos nga naghari sa mga tuigan nga walay katapusan. Ikaw espiritu o Diyos. Ikaw o Diyos dili mamatay. So, puti mugata na. Ang Diyos espiritu, ang Diyos dili mamatay. Ya, gisigundahan pag yun sa Jeremias 10, versikulo 10. Ngang Diyos buhi sa kanunay way latang sa panahon siya kanunay nga buhi. Mo nang Jeremias 10, versikulo 10. Ya, balik ta sa gisulti ni San Pablo kang Timoteo, 1 Timoteo 6:16, nagingon, ikaw o Diyos nagpuyo sa kahayag nga di maduol. Ikaw bugtong nga dili mamatay. Salmos 90, versikulo 2, ikaw o Diyos mauna, wa pa ang kabukiran, wa pang langit o pang yuta. Ikaw o Diyos, way sinugdan ug way katapusan. So, kini atong malantaw, Brad John, the nature of God. Ngay sa spirit, and spirit cannot die. Na nasa San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu, nasa Book of Wisdom, chapter 12, verse 1, spirit is not subject to death. Ang Espiritu dili mamatay. Mubitaw na ang iyawa di mamatay kay Espiritu man. Muna nga ang Diyos, timan nato, dili mamatay. Pero niabot ang panahon sa Bagong Testamento, gipadayag sa Ginoo,
nga ang pulong nahimong tao. Ang pulong uban sa Dios nangahimong tanang mga butang makita o dili makita, ug ang pulong Dios ug nagpakatao. Nakita nato. So diha makita nato nga ang divine person ni Jesucristo dunay duha ka kinaiya, iyang pagka-Dios ug ang iyang pagkatao. Og sa Catechism of the Council of Trent, page 52, gipaybaw ta nga si Jesucristo divine person, dunay duha ka kinaiya pagka-Dios ug pagkatao, ug magpabilin nga ang iyang pagka-Dios dili mamatay, ug magpabilin sad nga ang iyang pagkatao mamatay. So di modo pagkamatay ni Kristo, wa na mamatay ang iyang divine person. Kay eternal man. Fundamentals Catholic dogma, eternal has no beginning and no end. The constant now, matud pa sa Agustin. Unsa lang eternal, way sinugdanan ug way katapusan. Ang divine person ni Kristo. Sa dogma gyapon, Teaching of the Catholic Church, page 91. Nagingon nga the divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal. Way ubos nila, way taas nila. And eternally living. So kanang Diyos Amahan, kanang anak ng Jesus, kanang Espiritu Santo, eternally living. Sa ito pa, gikan suway sinugdan o hangtod suway katapusan, buhi sa kanunay, dili mamatay. Muna nga, muna ang kamatuuran nga itong nabasa sa Biblia. Busa, klaro, kung mingotag ang Diyos namatay, dili ang iyang pagka-divine person, dili ang iyang pagka-Diyos, sa iya ng pagkatao. Kung gani, basahon na ito ning hukom ni sa Catholic Faith Defenders Tigum, Abril 18, 20, 1997, dito sa Tagum, Davao del Norte. May hiniusa nga pagbinayluay so nahuna og pangatarungan o nahimong usa ka resolusyon sa Catholic Faith Defenders nga ang pag-ingon nga ang Dios namatay literal dili madawat sa hukom nga gipirmahan ni Cardinal Vidal o kini authenticated by him, by His Eminence Ricardo Cardinal Vidal, doon na say paghiusa o hukom o kining pong authenticate to make authoritative, give legal force and validity. Sa ito pa, kung muhatag gani ang otoridad sama ni Cardinal Vidal o authentication, sa ito pa, authoritative na nahigahom sa iyang pagkamao o with a force or validity. Niya ang gipirmahan ni Cardinal Vidal sa hukom nga kanang God died literal, dili na angay madawat. Ako masahon sa page 2, kay taas man kinilang page 2 kay nadiha ang iyang beses, ang sukaranan. Christ has suffered and died in His human nature. In His divine nature, He could neither suffer nor die. Sabi ni siya pa, nga si Kristo nag-antos o namatay, siyang tawhanon nga kinaiya. O sa iyang pagka-Diyos, iyang divine nature, dili kini muantos ug dili siya mamatay. All His sufferings, even the least, were of infinite value because human and divine natures were united in divine person of the Son of God. Yan nun ay autoridad, kaya po ang kutlo nini. Na sa libro, This We Believe, the Baltimore Catechism number 3, Imprimatur James McNulty, Bishop of Peterson, USA, page 69. So, bugat kayong gipahayag. Nga si Kristo, gisakit og namatay, siyang tawhanon nga kinaiya, kay sa iyang divine person o divine nature, dili man siya sakiton, dili siya mamatay. O ang iyang mga pag-antos o kasakit, maghatag o way kinutuban nga bili tungod kay ang pagka-Diyos o pagkatao, naghiusaman. So, kini mao ang hukom ni authenticated judgment or verdict of Cardinal Vidal. Ya, subay kini sa nahitabo sa Abril 18-20, 1997 sa Tagum, Davao del Norte sa usa ka convention
sa tibuok Pilipinas Catholic Faith Defenders. Klaro kayo. Niya mo tapos ta, nining usa ka pamahayag sa dugma na, by the way, ato sa nang basahon ning duha ka otoridad, mabuo lang kay Brad John. Ang Handbook for Catechist and Bible Study Group. Niya gasuwat ni Basic Christian Doctrine mo si Jesus Maria Cavana, CM, page 75. Sa iyang gisuwat, matod pa niya, Christ suffered and died as man, for as God, He could not suffer and die. Sa Medisaya pa, si Kristo, gisakit ug namatay, siya ang pagkatao, pero siya ang pagka-Diyos. Dili siya masakit, o dili siya sakiton, o dili siya mamatay. Ya, sa laing libro, nga gisuwat so sa ka bantugan sa nga arsobispo, si Bishop Loy Maro, ato lang ni basahon ba dyan kay para maklaro gini nato nga dili ni ato, ha? Otoridad, arsobispo Loy Lavor Maro, Doctor of Secret Theology, nga page 76 sa iyang libro. O siya nag-ingon ni iyang libro na tumubasa, because there is but one person, it is true to say that God died for us through only His human nature died. So makaingon ta nga ang Diyos namatay, pero sa pagkatinuod, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Dili iyang pagka-Diyos, kaya pagka-Diyos niya, dili man mamatay. Finally, kining usa ka gipahayag sa dugma, daghan man ni kay mga ginganlan nato kining referensya ang Teaching of the Catholic Church, page 163. Akong basahon. And that the same and God Lord Jesus Christ, consubstantial with the Father in divinity, and consubstantial with man and his mother in humanity, that He can suffer in the flesh, but not in divinity. So, sa mubong pagkasulti, page 163, nga ang maong Ginoo, si Kristo, usag kinaiya siyang amahan sa iyang pagka-Diyos, usag kinaiya siyang inahan isip pagkatao. Unya, siya nag-antos o namatay sa iyang flesh kung siyang pagkatao, dili siyang pagka-Diyos. So, tapos tayo ni Brad John nga, giklaro yun, nga kanang mingon tag, God died, means the nature of being man that died, not His being God, not His divine person. Finally, katapusang libro, Biblia, sa atong unang Santo Papa, San Pedro, o ningon man nga San Pedro kay Santo Papa, dili masayot pagpanudlo, niya sa 1 Pedro 3:18. Indeed, Christ died in the flesh, but enlivened in the spirit. Sa Bisaya, si San Pedro ingon, nga si Kristo namatay di siyang pagkatao, siyang unod, pero dili sa iyang pagka-Diyos, kay buhi ang iyang espiritu. So klaro na John, di tang makasupak sa Biblia ang Diyos dili mamatay, ug mingon tang ang Diyos namatay dili na siyang pagka-Diyos kundi ang kinaiyas pagkatao. Diha kaniya nga usara sa diha sa divine person. Mo'y namatay, dili ang iyang pagka-Diyos, dili ang divine person, but His human nature. Because divine person and the nature is only one the same reality at the same time. Page 85, Teaching the Catholic Church, Dogmatic Teaching of the Church. Nga, ang divine person o pagka-Diyos di na magkabuwag. Sama sa adlaw, kainit sa adlaw di na magkabuwag. So dili na ito mabuwag nga na divine person. Mamatay na. ang pagka-Diyos di mamatay. That's fallacy. That is heresy. Because you cannot really divide, you cannot fragment the divinity and His being divine person. Mao na nga ito'y katubag, Brad John. Ang akong ipamasa, dili ni ato, hukom ni Cardinal Vidal, unya mabasa sa nato sa mga dogmatic teaching, labi na sa Biblia, ikaw Diyos nga nagpuyo sa kahayag nga di maduol, bugto nga dili mamatay. Pero doon na ba yung mahitabo nga doon na yung mga tao nga ilagi yung patio ng Diyos? Na. Roma 1:23. Ilang gilangkat ang himaya sa Diyos nga dili mamatay, o ilang giguyod nga tos kinaiya sa taong mamatay. Kung sa kuda, doon ay tao nga makaako pag guyod sa Diyos nga di mamatay, nga tos kinaiya sa taong mamatay.
O sa dimudo, dunay katumanan. Dunay mga tao nga mangahas sa pagpatay sa Dios. Dili na sa atong mga sala, kundi silang mga panudlo. Yan ingon mga John sa may hukom sa Ginoo niya na katong manudlo o kasaypanan. Klaro kayo ningon ng Ginoo dias pala ang kasulatan na sa San Juan 8, kinsa kato nga dili mo dawat sa kong mga pulong, dili ako, iya na siyawa. So, muna atong katapusan nga pulong, gikan Diyos bala ang kasulatan, San Juan 8, versikulo 37. Salamat John Purka, baliktan ni Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bradsok o usbon ko mayong hapon sa tanan nato mga televiewers kutob sa maabot ni mong Sibya maayong hapon kaninyong tanan. Karon Bradsok ari lang ta sa balang kasulatan dinhi sa Roma 13:1. Everyone must obey state authorities because no state authority exists without God's permission. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaas kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios. Roma 13:1. Klaro kayo nga walay kagamhanan nga dili tinugutan sa Dios. Sa 2 Kronikas 24:9 sa maayong balita Biblia kanayon, gipahibalo ang tanang nagpuyo sa Juda ug sa Jerusalem nga kinahanglan magdala silag buhis alang sa Ginoo. 2 Kronikas 24:9. Sa Deuteronomio 28, tudling 43 ngadto 44, ang mga langyaw nga nagpuyo uban kaninyo mag-anam og uswag. May salapi sila nga ipahulam kaninyo ug sila ang maghari kaninyo. Deuteronomio 28, 43 ngadto 44, klaro kayo nga ang mga langyaw maghari kaninyo. Akong pangutana ani Bradsok, tinuod ka ni Bradsok nga lupigon lang tas mga langyaw nga nagpuyo dis atua, palihog ko no kog patinaw ani Bradsok. Dili mo talupigon, Brad Rudy. Kay the natural resources of the Philippines owned by the Filipinos. Pero sa makadaghan, nalimtan na itong paggamit sa itong recursos naturales. Manang pag-abutin sa mga langyaw na itong mga igalaw, mga kaigsunan nga mga Chinese. Kugi kayo niya, naginutan pa kayo. Manang magita pa kayo pwesto nga, kanang baligyaan nila nga, kanang duol kayo sa katabahan ba, mga eskina. Muna nga mga Chinese noon sa atong country nga they are super aggressive than some Filipinos. Muna nga dili lang ta masina ana kay ang recursos naturales ato man yung namaan ko nila. Pero tingali challenge lagi gihagitas pagkugi o pagdaginot. Muna atong tubag Brother Rudy sa imong mayong pangutana. Niya balik sa tanib Brad John Purka. So, muna maghinsinyas na itong kwan? Technician? Pero salamat kayo Brad Rode, Rakasa, Brad John Purka sa inyong may tampo niya. Naghan pa taog mga may unato, mapaminaw nga mga pangutana, nga may nungdanon. Nini nga itong tulumanon. Tulumanon sa katinawan sa pagtuo si CTN, among i-pledge with God, and we bow for that, and vouch for that we always repair. Whatever answers that we can express to them, we always open up the book of life, the book of truth, and the Word of God. That's the Holy Scripture, the Bible, the Apostolic tradition. And likewise, the dogmatic books. I have this, the teaching of the Catholic Church. Cardinal Rosales died 1986. Huwag yung ko makatugkan nga no, nga gitunulan ko niya ng libruha. 1986 siya. Imo na ni Sok. Cardinal Rosales. Why baligyanan si Libros Pilipinas nga makakita kanini? Tingalis mga dagkong library sa atong mga seminaryo. Pero wa sa baligya. Ug tanan na itong mga pangutana about dogmas here. Kanamingon na itong God died literal. Ang pangutana, if God died literal, namatay siya ba? Literal. Doon na ba tayo babasa nga doon ay Diyos na banhaw? Magkabasa ka niya ka nga doon ay Diyos nga nabanhaw, masakto ka sa imong sayop. Nga ang Diyos namatay. Di man mamatay ang Diyos. Biblia ang nagsulti na ikaw, o Diyos, bugto nga dili mamatay. Bugat ka na niya, butangan ni mo nga ang Diyos mamatay. You're really somewhat destroy the ontological, the being of God. You destroy and you mislead people. Because the Bible says God is the only being that cannot die. Tiyan mo na?
Wala nga, nahibaw na ko nga, that was a kind of premonition ni Cardinal Rosales. Nga this book can help me answering questions regarding the being God. Yap, salamat kay ko niya, hay, ito ang magito sis kamot Ginoo. Yahiyap tantas manahon tagbo ta. Ya pailain ang mga kauban nga nagpanikad na, ya ato sa lang taon ning hinungdanon kay mga paybaho karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Balik ta sa atong tulumanon doon na ko'y na limtan kay nangutan na maguta nga kung natay mabasa nga God died literal, which we cannot find that in the Bible. We cannot find that in the teachings of the Church Fathers, sama nila San Atanasio, San Policarpo, San Justino, Martir, San Agustin, di ta kabasa. Nga doon lang ipunudlo, God died literal. Wa sa nas dugma, wa sa nas Biblia. Pero doon na magani, ato ingnon sila nga basaha, nga nabay Diyos nga nabanhaw. Kana mo basa, dili kay kanarang naar si mong una, kay butugan ka ni Kristo, na may duha ka kinaya ni Kristo, pagka Diyos, divine person, di mamatay, o kang iyang pagkatao, mahimong mamatay. Nga ako na yung sitar tong teksto, Brad, pangutan na mo ko ng John Purka nga, naabay mabasa sa Biblia nga kadtong musupak sa kasulatan, dili iya sa Diyos. Nasipyatan ako, John, ang teksto, nada sa San Juan 8 versikulo 47. Ako lang basahon. Kinsa katong dili mo dawat sa kong nga pulong, sila dili ako. O kay dili iya si Ginoo, iya si kontra sa Ginoo nga mong yawa. This is the word of God. Pulong sa Dios dili tayo magaha sa paglubag ni paghimog landong sa kausaban. Kay the absolute immutability of God refuses to accept of any death. Masama ng immutability. Ika na sa Latin, immutabilities. Ang kahulugan, pagkadili mausan. Nas Malakias 3:6, nas Santiago 1:17, God is immutable. God cannot change. He cannot be changed by Himself. So, di sa Diyos, makagahaw man ng Diyos, nga di mo siya mahimo sa mamatay. What is contrary to the truth of God is non-acceptable. Because God is spirit and God is no subject to death because God is immortal. Dili mamatay. So, balik ko na to dahil John, napamaka ang San Juan 8:47. Nagingon nga, kinsa tong musupak sa kong nga pulong. Ang pulong sa Diyos na ingon, ang Diyos dili mamatay, bugtong dili mamatay. 1 Timoteo 6:16. Musupak kay tanan, dili na taiyas Ginoo. Kay supreme and highest authority is the word of God. Why dugma nga padayag Santo Papa nga walay basis Biblia
ug wala ibase sa apostolic tradition. Uban ako niya si Brad George Torrefil, usa ka mapubisanon ug buutan kay maminaw sa mga komentaryo negatibo sa ubang tinuhuan, niya makapaambit siya uban sa pagpaubos. Itong niya San Carlo Badenas, usa sa mga serious Catholic charismatic renewal sa youth groups. Unaw na to si Carlo Badenas. Dagang salamat Bradsok Fernandez ug maayong gabi kanang Bradsok ug maayong adlaw agad sa maabtan nining atong Sibya ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana Bradsok, greetings nako sa atong kauban sa CFD, si Brad Michael Cabunilas ug si Brad Mario Agbo sa taga Cordoba ug kanimo Brad Herms Luwina ug labi na gayud sa mga CFD sa Butuan. Maayong paglantaw kanang tanan. Ang akong pangutana Bradsok base sa giwali sa mga Seventh-day Adventist ug sa mga saksi ni Jehova nga nagkapariha sila Bradsok ug wali tungod kini nga doktrina Bradsok nga si Kristo, si Ginoong Hesukristo ug si San Miguel Arkanghel maura daw na Bradsok. Doon na sila gigamit nga teksto Bradsok katong naa sa unang Tesalonica 4:15-16 nga nagpasabot daw na Bradsok nga si Ginoong Hesukristo mao gayud si San Miguel Arkanghel. Unya ila pang gisuportahan Bradsok kini nga panudlo pinaagi sa pagkutlo nila Bradsok kining atong nobina Bradsok. Nobina ni San Miguel Arkanghel jud Bradsok sa pahina 2 ako ning basahon Bradsok. Nag-ingon diri Bradsok, ang amahan nga makagagahom og maluluyon nga Dios sa mga angheles nga tungod sa imong paghigugma kanamo gisugo mo ang imong usarang anak og sa pagpanubos sa kalibutan o gibuhat mo nga among Ginoo si San Miguel Arkanghel. Dinhi Bradsok sa mong nobina Bradsok nga kini dieng anak nga usa nga bugtong anak nga mao ang Ginoo nga si San Miguel Arkanghel. Unsa may atong katin-awan na Bradsok nga niingon daw ang atong nobina nga kini dieng Ginoo nga bugtong nga mao si Kristo mao si San Miguel Arkanghel base sa nobina Bradsok. Unsa may atong katin-awan ani Bradsok? Ang una atong itandi nga Christ as a being, usa ka pagkamao nga anak sa Dios sukad suway sinugdan ug way katapusan. Nasa unang kapitulo sa Ebanghelista San Juan nga sa kasinugdanan mao na ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios tanang mga butang nga dili makita ug makita nangahimo sa pulong ug ang pulong mao ang Dios. Ug siya nagpakatao nakita nato nga mao si Kristo. So nakita nato nga si Kristo sa iyang pagkasiya dungan sa mahan mo sinugdan ug katapusan gihimugso siya. Fundamentals Catholic Dogma, Teaching of the Catholic Church, page 156. So, way sinugdanan o way katapusan si Kristo. Samtang ang mga anghel, hinimo malinis Ginoo. Asa mabasa na sa Hebrewanon 1:13-14. Ang mga anghel kung manulunda, mga espiritu nga gihimo sa Dios, nga mga alagad sa Dios, the ministering spirits, they minister to God. Meaning sila nag-alagad sa Diyos. Huning mga anghel, espiritu, hinimo sa Diyos. Dili na ika-apply ni Kristo kay si Kristo, dili man hinimo, not created but begotten by the Father from eternity. So, doon ay kalainan. Na kini magong pong Miguel, ang Angelos sinugo niya Arkanghel, San Miguel Arkanghel. Kanang ginganlan na to og Arkanghel, pangulo na sa mga 9 choirs of angels. Niya, ang paghisgot itong ibasa ni mo, Don Carlo, nga ang imong gisugo, nahimong atong Ginoo, nga, isa to? Si San Miguel mo gihimong Ginoo. Si San Miguel. Kanang paghimo nga Ginoo, kay gihimo man, abot sa puta na dili na si Kristo. Pero that could be a title of Christ as Angelos. Unsa na Angelos? Sinugo. Niya, ang Michael meaning the prince. Sa ito pa, prinsipe nga sinugo sa Ginoo, it can refer to Christ, not to the angel Saint Michael. So, depende na
sa nagsuwat ug unsay background sa nagsuwat o unsay buot pasabot na ng Miguel Arcangel nga nahimong Ginoo na si Kristo usaman ka Ginuos Ginoo magbubuhat dili binuhat. Apan kung ihimuon na nga title ni Jesus nga di Angelos sa to pa sinugo niya labaw nga sinugo, mahimo na nga it could be a title to Christ but not to the angel Miguel kay San Miguel anghel man hinimor man as Ginoo di man sama ni Kristo nga maghihimo. Si San Miguel binuhat, si Kristo magbubuhat. Muna itong tubag sa mga tana. Salamat kayo, Carlo Badenas. Balik ta ni Brad George Storfield. Salamat Brasok, maayong hapon kanimo nya, maayong hapon nga natong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers nga kadunday nga nagsunod niya atong programa o sa atong mga online viewers nga nagsunod. Nya kong greetings diya sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Christopher Andrino o si Brad Vicente Padal nga kadunday nga nagsunod niya atong programa. Nga si Brad Arnolfo Antigua o siyang kapikas nga si Rit Antigua diha sa San Roque Parish, Barangay Mambaling, Cebu City. Nga kanunay sad nga nagsulod niya si Dong Alianik diha sa Katarman Liluan nga naglantaw pud kanunay niya atong programa. Mayong paglantaw niyong tanan. Basok ang akong pangutan na akong ipagiuna og analogy basok na kining papel nga puti basok lunlon sa puti kanang band paper bisag unsao na sa tutong pilo-pilo basok magpabiling gyud siyang puti wala gyud itong nga mokalit og tunga gikan sa puti basok kanang pintal nga puti kutaw na to puti gina siya wagi itong nga mugawas nya ako nang ginalogy basok kay ang arita sa Dios basok nga kining Dios basok sa Deuteronomio 32:4 ang Dios hingpit perfect absolute goodness siya wagi sami basok ba maayo gyud wagi kadautan nga tungha kaniya lunlon gyud siya maayo basok perfect basok pero mahibong ta basok kay kining mga anghel basok binuhat ni sa Dios ato paggikan ni sa Dios unya kining anghel nga si Lucifer nialsa ni siya nakigtupong niya sa Ginoo tungod sa garbo tuningon siya nga non serviam domini Lord I cannot serve you nya diha dayon mana istorya nga nahimo sang lakso taguan siya na nahimo sang Satanas uyawa tungod sa garbo so ako pangutan na basok kining garbo brasok o kining pagkamahitason sa usa ka anghel nganong ni gawas man nganong ni tungha ni kalit ni tunga nila brasok nga gikan mi sa Dios nya ang gikan sa Dios maayo man wa may lunlun man puti brasok nya nganong naa may itom nga ni kalit og tunga brasok gikan sa puti kay kining garbo kining pagkamahitason negative man ni siya kay may positive katong puti nya una ko pangutan na brasok nga nganong duna may itom nga nigawas gikan sa puti nga kanang puti bisag unsaon na nato nagpilo-pilo kanang papel nga puti gina siya kung pintal sa usaw kutaw pabiling gini siyang puti nya nganong naa may itom o kining gitawag og garbo o pagkamahitason sa anghel nganong nitunga man ni basok nga ang Dios lunlun man siya maayo wala maging negative nga naa niya paliw kog pagpatin-aw basok tinuod tunay panultihon nga ang usa ka butang nga maayo naikan ang iyang tinubdan maayo. Kuno nay usa ka pagkamao nga dawatan naikan na sa dawatan. Pero ang nagbuhat sa Dios hingpit man nga maayo. Ang magbubuhat sa mga anghel hingpit man nga maayo. Nganong na may nahimong yawa nga gikan na sa Ginoo mo na pangutana. Natong tubag ang Ginoo siyang pagkamakinadmanon buot siya nga ang iyang pagabuhaton nga anghel o tao sama siyang dagway. Man was created by God according to His image. At the onset, man was created without death. But then comes the envy of Satan and then death comes after that. Na nasa Book of Wisdom, Kapitulo 2, versikulo 22 kantos 23. Nga sa kasinugdanan gihimo sa Dios ang tao nga sama siyang dagway dili ugwa gyud siya kamatayon pero pagabot sa Yawa nga naghimo sa ka malinglahon nga paagi niabot ang kamatayon tungod sa sala pero balik ta sa Yawa nganong nga ang Yawa na imo magdautan tungod kay paghimo sa Ginoo sa Sirak
Uluhan 15 tudling 14. Paghimo sa Dios sa tao ug sa anghel, gihatagan niya og salabutan nga makailaon sa maigdawtan. O gihatagan niya free will, kabubuton nga gawas nun nga makahimo sila paghukom by themselves, so that that very act of man done by his free will meritorious. Kaya huwag man siya gawngis kinubuhatan na kay mayo. Free man siya. So whatever man does that is meritorious, nga ngay sa ganti tungod kay gikan gina siyang kabubuton. Pero kung magbuot sad siya, nga maghimog sa laiya sana, so muna nitabo siya nga siya gikan sa Dios nga hingpit nga maayo ang mga anghel sa kasinugdanan na sa libro ni Ezekiel 28 nga sa kasinugdanan paghimo sa Dios sa anghel mga hingpit ug maayo nganong niabot mangil-an nila because of the pride, and that comes when si Lucifer nakaamgo nga he is the brightest, greatest among all angels. Muna ningon siya nani sa Isaias 14 bersikulo 12 ngadto 14, ug ang anghel nga si Lucifer mingon, tukuron ko nga akong gingarian, nga akong trono tupong sa Dios, ibabaw sa katawhan ug ibabaw sa kapanganuran. Mao tong iyang sa ang garbo. Kung sa nahunlak siya, the change come nga mao ang iyang pagkanahimong Satanas, yawa, maninintal o angel of darkness. So balikon nato, the wisdom of God is right. Nga wa niya himo ang tao nga robot. God is correct. Wa niya himo ang mga anghel nga robot. So dunay kaugalingong salabutan, dunay freedom of will, o kanang ilang pag-abuse ilang will, mao na ang kapukanan nila. Dili nato ikapasangil sa Ginoo nga siya dili maayo. Maayo ang iyang gibuhat. Pero ang iyang gibuhat nakaton sa paghimog pag-alsa sa Ginoo, that becomes a pride. And pride is a tremendous horror for man. O mao na nga ang tao na himong makasasala gikan sa anghel nga nagtintal kanila. Dili nato mabasol Ginoo because that is part of his perfection. Nga himuon niya dili robot, nga way buot. Dunay kabubutong gawas nun ng anghel. O paghimo nila niya na pagsupak, then comes sin, which we cannot attribute that sin comes from God. But sin comes from the pride of the angels. Muna itong tubag sa may pagkutana ni Brad George Suripil, balik ta ni Carlo Badinas. Dagang salamat, Brad Sok. Unya, andos na lang ko sa pangutana, Brad Sok. Pag Domingo, Brad Sok, nagsaulog ta sa kapistahan sa pagsaka ni Kristo dito sa langit. Historical body ni Kristo, Brad Sok, misaka jud siya sa langit, Brad Sok, balik ngadto sa iyang gigikanan kaniadto. Diyang misaka si Kristo, Brad Sok, sa langit, ang iyang historical body. Akong pangutana, Brad Sok, kining naa sa atong santos nga Eucharistia, Brad Sok, kay ato mangyong gitudlo, Brad Sok, nga si Kristo usab nang atong gikaon. Bisan si Kristo tuwa sa langit, unya siya pud to atong gikaon, Brad Sok, matag misa. Ang akong pangutana, Brad Sok, matag kalawat ato, Brad Sok, naapil ba dito kalawat, Brad Sok, ang iya sang historical body, Brad Sok, kay tibuok man ka ang Kristo, Brad Sok, ang atong gikalawat, Brad Sok. Palihog ko pagpatinaw, Brad Sok. Sa Isaias 24:14, naingon ng Diyos, nga unsa akong gisulti tinuon na. Unsa akong ginahuna nga akong plano, mabuhat na nako. Sa Lucas 1:37, nothing is impossible with God. Why dili mahimos Ginoo? Una nga, ang pangutana nga kana atong gikalawat kay tinuod man gina nga Kristo, buhi nga Kristo, dunay unod na iyang pagka-Dios, na iyang pagkatao. So mo na itong gikalawat. In the fact that God is not really constrained by the change of the world or space or time of the world. Muna bisag tuan na siya sa langit, makahimo siya sa pag-present on every altar, on every mass, because He is all powerful. Nothing is impossible with Him. Muna pang yun na ito nga, si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mabalik kani. Do not forget nga it's not only the Godhead of Christ, also His body. Not only His body, but also His Godhead. Muna di tamingon nga atong ikalawat, pagka-Diyos na ni Kristo, nga atong ikalawat, mao ang lawas ni Kristo, which by the power of omnipotence, He can really circulate all spaces, all time. Nothing can constrain God because He is all powerful. So mahimo na niya. And all the arguments, reason, and also somewhat the combating interpretation of the scripture
dag-o na sa Ginoo lang tanan by the what? By the miracle. Muna maglalis na ng mga makinanmanon ang milagros Ginoo iintra niya. Muna sa makadaghan doon ay daghang milagro. Muna sa kapare nagkonsagrar sa pan, ustiya, na himong unod, nga doon ay dugo. Ang bino, gikonsagrahan niya na himong dugo. Nya tinuod yun nga dugo sa tao, tinuod yun nga unod sa tao. So that is one of the miracles. So many miracles na libro ni Joan Cruz. Ang ganda of Eucharistic miracles. Baga kayo, kita na itong daghang mga milagro. We have no luxury of time to read that. Pas makita na to nga tinuod gina kay gi-aprobahan sa Ginoo siyang milagro. Ug kanang atong gikalawat, tinuod ang lawas sa dugo ni Kristo. Dili lang ang lawas, even His Godhead. Munang naa na to, that causes of the sanctifying grace, the life of God atong nakalawat. Siya gyud si Kristo nga Dios ug tao. Mingon ta si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mabalik kinhi, dili na siya ang pagkatao lang nga ingnon natong kasulti atong gikalawat, kundi na ang iyang pagka-Diyos. So, mao na ang kamatuoran. Kunya, Brad George, na po kayo pungutana? Ako'y apasumpay pasok ka ng ang ako pangutana pasok ba kay maulagi kining gaday literal pasok nga naghan na mo gini sila pasok nya sige na gini sila panudlo ni pasok gani sa social media namtay mga group chat maglantugi na dito magdebate na ng mga Katoliko nga sa dito pasok tungod ana lagi nga gipalawman gid may Katoliko ba ang uba mga pundok tinuan pasok wa gi sila kapalawom na pero ang mga CFD mga hasyo pagpalaw mo na nga niabot ang panahon nga naa gyud ang pagnagsumpa pero nga ni basok ni grabe na gyud basok usa may angay buhaton ginatuan ni basok nga para mabalik gini may usa basok kay nahug mo ni hinungdas pagkabahin-bahin basok maguba man ni basok usa may atong buhaton gini basok asam na to ni ipaabot basok kanila nga ako pangutanan mo basok. Atong tupagara kining bisan ang mga ngalan na itong mga abogadong may laki sa Korte Suprema, doon na sila ngalan ng mga references. So kita ang atong as laiko gihatagan tagpahinomdom nga ini Catholic o ini baptized Catholic, if he contradicts the dogma, he ceases to be true Catholic. He can be penalized by excommunication. Nana sa canon law. Wala nga ato basahon na to ang Biblia. Nagayon ang Diyos sa Biblia, ako espiritu. Way unod bukog. Ya, way kamatayon ng Diyos. Pero sa hypostatic union, duha. Ang kinaiya ni Kristo, ang divine person na duha. Pagka-Diyos ug pagkatao. Ug si San Pedro nagpahibaw na to. Ang unang Santo Papa nagpahibaw na to, 1 Pedro 3:18. Christ died indeed in the flesh, but enlivened by the Holy Spirit. Nga si Kristo, ngingon ni San Pedro atong unang Santo Papa, namatay siyang kinaiyang tawhanon. Buhi kanong na si Espiritu. This is really a truth nga di nato mapiog sa pagsupa. So ang dogma nagpahibaw nato sa makadaghan nga kining divine person namatay ba. The divine person of the Son of God necessarily continued to possess his human soul and body separated from each other on death. Catechism of the Catholic Church. Paragraph 626. Sa 630, during Christ's period in the tomb, his divine person continued to assume both his body and soul, though they were separated from each other by death. So, klaro nga, ako mamatay ang divine person. Sumara sa Catechism of the Catholic Church. Numero 626, nga samtang namatay si Kristo, nagbuwag iyang lawas ukalag, gigunitan sa divine person. Bisan dito na sa lumnganan, gigunitan niya sa divine person ang iyang lawas ukalag. Wa mamatay ang divine person. Ang ilang ingon namatay ang divine person, wa mamatay ang pagka-Diyos, my God. You cannot divide divine person and Godhead. Because at the same time, the divine person and nature are one, the same reality. Page 85, Teaching the Catholic Church. Kining libro ha. Yatag ni Cardinal Rosales na ko. Niya din nga tubag, nga dogmatic kayo. Niya din na ito malalis. Niya may lang nga, kurkag mag-imprimator ini. Tanawara ang introduksyon ni kinsa ning nga tawhana nga responsable ini. Grabe oh. The Teaching of the Catholic Church.
as contained in their documents, originally prepared by Joseph Neuner, Jesuit, by Henry Cruz, Jesuit, ang galahi ka nabantugan kayong teologya, edited by Karl Rahner, Jesuit. Upat kabantugan o tulo kabantugan may switas nga puno kay kaalam sa teolohiya, sa Biblia, teaching the Catholic Church. Ang nag-imprimator, mo lagi si Kurkag, nga matod pala kuha man kanang Orthodox. My God. Ang Orthodox yun nga obispo mo'y pa-imprimaturo nga na may dakang obispo. Ang nihil obstat. Pasabot nihil obstat. Nothing obstacle. Sa ito buhay sayop. Jeremiah Sullivan, Doctor of Divinity, obispo gyapon. Censor Deputatus, November 25, year... Kaya lalo kang mata? 1966. 1966. So, di mo daw mga igsuon. Mayagyo kayong paghatag ni Cardinal Rosales na ko. 1986. So, pa siya mamatay. Yung nag-sok, imo na ni. So, nangita ko sa mga tindahan, mga bookstores, Catholic bookstores, wa tayo makita. Very special edition. So, do not doubt upon my reference. Doon na mo gusto mo tanaw-tanawa ninyo. Ako nang ipamarkahan no anytime. O gablihan ako unsa nang bahina na dayon. Kanang ingon nga ang atong Ginoong Kristo ang iyang pagkatao namatay. Ani. The same Lord Jesus Christ is consubstantial with the Father in divinity and consubstantial with man and his mother in humanity, that he can suffer in the flesh but not in his divinity or divine person. Kaya ba mo binisayahan in English man ha? O si Kristo, usag kinaiya sa mahan siyang pagka-Diyos, usag kinaiya siyang inan sa pagkatao, o siya nag-antos kamatayon sa kasakit, dili siyang pagka-Diyos, kundi siyang pagkatao. Klaro? Klaro kayo Page 163, Teaching the Catholic Church, Dogmatic. Hiyabtan mo tas panam, salamat ang nahinudano na to, mao nga, we shall exchange, we shall have a dialogue, but truly submit to the authority. Even how brilliant you are, even how wise we are somewhat slaves to the Bible, to the scripture truth, to the dogmatic truth. And we have the dogmatic truth, we have the Bible. If you say God died literal, give me a passage in the Bible or any dogma that God resurrected. Kinamatay ang mga Diyos. Basahon na to, namatay ang Diyos, nabanhaw man. Nabay mabasa sa Biblia ang nabanhaw ang Diyos. Ang iya man ang pagkatao ng iyang gibanhaw. Di man ang iyang pagka-Diyos. Kaya man ang mamatay ang Diyos, nga nabanhawon man. Salamat. The question remains, if you say that God died literal, say or present to me a fact from the Bible, from the dogma, from the teaching of the Catholic Fathers, that there is such God died literal, thus there is God resurrected. Thank you. Salamat kayo ninyong naminaw na ito. Hinautunta nga magkasinabtan na ito. We are not really above and superior to the dogmas and the scripture. We are slaves, as John quoted nga, kadtong dili mo tuo sa mga pulong sa Diyos, dili na ako matud pa ni Kristo. Lahi tag-iya na, dili na ako. Kadtong musupa sa Biblia, musipong sa Biblia, ang Diyos Espiritu, dili mamatay. Ang Diyos bugtong nga dili mamatay. 1 Timoteo 6:16, 1 Timoteo 6:16, 1 Timoteo 1:13-14. Do not really present ourselves to be stronger than the truth of God or brighter than the light of God. Salamat. Tagbot po ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat ni Brad Dodong Limtsua. Salamat ni Brad Rudy Recasa, Brad John Porca, Brad Mando Aquino, Brad Dennis Barquez, ug kini nga akong duha ka kauban karon, si Brad George Torrefel o Brad Carlo Badenas. Ang Ginoo manalangin kanato. Salamat. Tagbot po.